For sure, Kai Sotto is no Victor Wembanyama, pero ibig bang sabihin dyan ay hindi na magaling si Kai? Well, it's like the GOAT debate on Michael Jordan and LeBron James, na isa lang ang GOAT pero pareho silang magaling. But what to expect from Kai kapag makapasok na siya sa NBA? Well, bago yan ay titingnan muna natin ang NBA draft this year at kung bakit this year na ang taon ni Kai na makapasok sa NBA. Experts believe na ang NBA draft this year ay ang weakest in the last 11 years and one of the worst ever. Kaya dahil yan ay naghahanap na ng ibang options ang mga NBA teams at isa na rito ang paghahanap ng mga magagaling na players na hindi na draft for a reason. Kaya posible na hatakin ng mga NBA teams si Kai galing sa free agency. Pero sa mga hindi pa kilala si Kai, ay for sure, he is no Wemby. Expect Kai to dominate the NBA in the years to come once makukuha na niya ang kanyang tamang timbang at lakas ng kanyang katawan. Kagaya ng ginawa ni Giannis Antetokounmpo na kung saan sa unang taon niya sa NBA as a rookie ay napakababa ng kanyang stat line, averaging only 7 points and 4 rebounds in 77 games as a rookie. But to look at him now, isa na siyang ganap na NBA MVP at nakapag-champion na. At bakit nagiging dominant force si Giannis? Well, obviously, dahil sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa pagpasok ni Giannis sa liga, ay payatot pa siya. But once he got the needed power and strength, ay dito na niya dinomina ang NBA. At ito rin ang blueprint ni Kai. The skills are already in place. Ang kulang na lang ay ang pagpapalaki ng katawan. At alam ito ni Kai, kaya minabuti niyang mag-focus ngayon sa pagpapalaki ng kanyang katawan. And so far so good. Sa Japan billing season ay pumalag na si Kai at pinakita na niya ang kanyang improved power and strength. Although meron pa talagang malaking kulang, pero very positive ang kanyang pinakitang laro sa Yokohama B. Corsairs. Ang kanyang impressive showing sa Japan ay dahil nagawa na niya makipagsabayan sa banggaan at pisikalan. Nakakuha na ng offensive rebound si Kai na na-convert niya ito into points dahil nananalo na siya sa posisyonan. The point is, napakagaling na player ni Kai, skills-wise plus the fact that he is a legit 7-3 player. At kapag makukuha na niya ang optimum power, ay walang duda magiging dominant player siya sa NBA. Bihira kasi ang skill set ni Kai at kahit na malayo siya kay Vic Wembanyama ay hindi yan nangangahulugan na hindi siya magaling. In fact, in terms of playing style, ay baka mas magtagal pa si Kai sa NBA compared kay Vic Wembanyama. Ang pinakitang malaking asset kasi ni Kai ay ang kanyang pagka-versatile. He can play 3, 4 or 5, depende sa sistema, and he can spread the floor. Pero more than his shooting, ay merong inside footwork si Kai sa ilalim na kung saan siguradong ang dami niyang pahihirapan once makapaglaro na siya sa NBA at makukuha na din niya ang kanyang kumpiyansa. Marami ring believe sa quickness ng kamay ni Kai and his ability to catch the ball. Kahit na mahirap ang mga angles, ay nakuha pa rin niya ito. In other words, isang magandang option si Kai if ever makukulangan ang mga NBA teams sa mga NBA drafts. At balitang NBA naman, isang malaking scoring night ni Jason Tatum at ang kanyang mahusay na clutch pass ang nagbigay sa Boston Celtics ng 3-0 lead. Ang Boston Celtics ay isang panalo na lang ang layo mula sa kanilang pangalawang NBA Finals trip sa 3 taon. At kung hindi pa man nasa driver's seat ang Boston Celtics, tiyak na nandoon na sila matapos ang isang 114-111 comeback win laban sa Indiana Pacers sa Game 3 ng Eastern Conference Finals. Tinanggal ng Boston Celtics ang 10 points lead ng Indiana Pacers sa panalong ito at ngayon ay nangunguna na sila sa 3-0 sa serye. At may pagkakataong makuha ang kanilang pangalawang NBA Finals trip sa 3 taon sa Game 4 ngayong Lunes. Ang pangkalahatang pagsisikap ng Boston Celtics as a team ay pinagtibay ng go-ahead and one layup ni Jrue Holiday sa may natitirang halos 40 seconds.
Si Drew Holiday ay nakalista bilang questionable bago ang Game 3, ay nakakuha rin ng isang malaking steal mula kay Andrew Nembhard at ipinasok ang 2 free throws upang bigyan ang Boston Celtics ng 3 puntos na kalamangan na hindi na naabot ng Pacers sa huling play. At ang 5 starters ng Boston Celtics ay umiscore ng double figures sa kanilang panalo sa Game 3 na pinangunahan ni Jason Tatum na may 36 points, 10 rebounds and 8 assists. Isa sa mga assist na yon ay kay Drew Holiday sa go-ahead basket. Nag-ambag naman si Al Horford ng 23 points, kabilang ang kanyang 7 of 12 mula sa 3-point range, kasama ang 5 rebounds. At nagdagdag pa si Jaylen Brown ng 24 points. Ang Indiana Pacers na naglaro nang wala ang kanilang all-star na si Tyrese Haliburton ay nagpakita ng matapang na laban. Sa halos buong laro, mukhang kayang protektahan ng Indiana Pacers ang kanilang home court kahit wala ang kanilang All-NBA point guard, pero masyadong malakas ang Boston Celtics sa huling bahagi ng laro. At nagkaroon ng career game si Andrew Nembhard na may 32 points and 9 assists na gumawa ng ilang clutch plays. Nagdagdag pa si Pascal Siakam ng 22 points at si TJ McConnell ay may 23 points, 9 rebounds and 6 assists mula sa bench. Ang status ni Tyrese Haliburton ay nanatiling hindi patiyak papunta sa Game 4. Matapos makaramdam ng pananakit sa halos buong araw, pinili ni Drew Holiday na maglaro at ginawa ang 2 pinakamalaking plays ng gabi para sa Boston Celtics. Kilala sa hindi paghanap ng sariling mga tira itong si Drew Holiday, pero ngayon, dumiretso si Holiday sa basket sa natitirang 39 seconds at nakakonvert ng isang mahirap na left-handed layup laban kay Pascal Siakam upang maitabla ang laro. Naipasok din niya ang kasunod na free throws upang ibigay sa Boston Celtics ang kanilang unang kalamangan mula pa sa kaagahang bahagi ng second quarter. Hindi pa tapos si Drew Holiday dahil kinuha niya ang depensa kay Nembhard sa sumunod na possession ng Pacers. Si Andrew Nembhard ay gumawa ng mga mahihirap na tira at plays buong gabi at nagtangkang mag-drive sa kanan. Hinarangan siya ni Holiday sa kanang pwesto, ginamitan ng katawan at hinablot ang bola gamit ang kaliwang kamay para sa isang game-altering steal. Nag-convert si Holiday ng 2 malaking free throws in less than 2 minutes na nagbigay ng kanyang kupunan ng 3 points lead na hindi na naabutan ng Indiana Pacers sa huling play.